灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Sabihin mo, bakit nga parito ka? Alam mo ang dahilan. Nais mo maghiganti? Maghiganti? Bakit naman kita paghihigantihan? Nauunawaan mo ba ang nararamdaman ko? Kung hindi paghiganti ang dahilan mo, mabuti pang umalis ka na. Magpakalayo-layo ka. Kung hindi ka aalis, ako na lang. Sandali! Makinig ka! Ayokong saktan ka. Hindi mo kasalanan ang kasalanan niya. Si Chisha ang dapat magbayad. Ngunit huwag mong isipin na kaaawaan kita. O higit sa lahat, ang pakisamahan ka. Ngunit hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin? Kuya, alam kong naiisip mo pa rin ako. Madalas tayo magpalipad ng saranggola noon kapag ayaw mo makipaglaro. Nagsisinungaling ka at sinasabing may takdang aralin ka. Pag pinaiyak mo ako at hindi mo mapatahan, pinakikiusapan mo ang ating guro na igawa ako ng matamis. Alam kong hindi mo yun nakakalimutan. Kuya, alam kong nagkasala si Ama. Galit ka sa kanya. Bakit hindi mo ko hayaang pagbayaran yun? Hindi ko kaya makita may namumuong galit sa iyong dibdib. Nais kitang tulungan, Kuya. At nagawa mong kalimutan niya ang paghiganti. Hindi yan totoo. Ako naman ang tinutulong. Nais mong kalimutan ko ang nakaraan upang kaawaan ko ang isang gaya ni Chisha. Hindi! Nagkakamali ka! Hindi ko! 心不是一座孤岛，终年变化，只需要一秒。天地是怀 Mali ang 抱， pagkakakilala mo sa 爱 akin! 才是 Hindi ako ganun babae! 心只这样。 Ito ang ilan sa kayamanang naipon ko. Higit ang halaga niyan kaysa sa buong kaharian. Ang pagmasdan ng mga ito ay dagdag buhay para sa akin. Mapalad ka dahil nakita mo ang mga yan. Marami ring ganitong kayamanan. Ang prinsipeng pinagsilbihan ko. Ngunit kung ihahambing ang mga ito, ang nakita kong kayamanan niya ay mga laruan. Mahalaga ang mga ito at ang iba rito ay ngayon mo lang makikita. Ngunit para sa akin, hindi pa sapat ang mga ito. Kamahalan, hindi ba isang kayamanan ang nandyan? Bakit tila walang nakalagay? Oo, tama ka. Dapat nga may nakalagay riyan. Kaya naman isang mahalagang kayamanan ang ilalagay ko riyan. At yun ay parating na.
Mahalagang kayamanan? At iyon ba ay higit na mahalaga kung ihahambing sa ibang narito? Hindi siya dapat ihambing sa iba. Ang mga nakikita mong yaman ay mahalaga at kakaiba. Walang hindi mahalaga sa mga yan. Ang tagapagbalita! Kamahalan, si Prinsipe Juan. Papasukin siya agad. Masusunod. Kamahalan, dahil narito na si Prinsipe Juan, marapat na maiwan ko na kayo. Hindi mo kailangang umalis. Manche, Prinsipe Juan, Anong balita? kamahalan. Nais ko sanang tingnan niyong ibang kayamanan doon. Kung inyong mamarapatin, maiwan ko muna kayo. Mabuti pa nga. Ingatan mo lang, ha? Ikaw, bakit ba para kang takot? Ano nangyari sa pagkalap ng kayamanan? ang kayamanan, hindi ko siya nakuha. Ano? Kulang ang salapi. Humingi ka sa hukuman. Sandali. May tutol ba sa karagdagan? Hindi naman dahil doon. Kaya lang, wala nang sapat na salapi ang kabangyaman. Wala nang salapi. Malaki ang natipo nating salapi. Ngunit nang palakihin natin ang bahagi ng gintong tiyansya, itinayo ang yelong pader sa Hilaga. Wala pa ang nabinbing pagpapagawa sa kaharian. Lahat halos ng laman ng kabangyaman ay nagamit na. Nagamit na rin natin ang salapi sa hukbo. Sa dami ng gastos, natatakot ako. Ayoko na marinig ang sasabihin mo. Wala ka man lang gagawin kung nauubos na ang kaban. Kung kaya niyo pang maghintay. Maghintay! Ayoko na maghintay. Naisip ko na, ang buwis sa Hilaga at Timog ay magkaiba. Ang buwis ng Hilaga ay tuwing ika-25, ang Timog na may tuwing ika-15. Ganon nga. Mula ngayon, bubuwisan silang lahat tuwing ika-15 sa Hilaga at ika-10 naman sa Timog. Tagyelo sa Hilaga. Pabilis ang bawat araw. Kung lalakihan ng buwis, baka hindi nila kayanin. Ang Timog na may umaasa lang sa kalakalan. Mahirap kung bubuwisan sila ng Ano malaki. sa mga sinabi ko ang hindi mo nauunawaan? Wala akong pakialam kung paano sila makakabayan ng buwis. Kausapin mong panloob na hukuman at parusahan mo ang hindi susunod. Ngunit, May iba pang paraan. Kamahalan, sa aking palagay, wala nang sapat na salapi ang mamamayan. Pagtatanim lang ang kabuhayan nila. At kung papatawan sila ng malaking buwis, baka magbunga ito ng pag-aaklas. Maglaan kayo ng malaking halaga upang mapahinuha sila. Marahil makakabuti po kung mga tiwaling taga-atas ang inyong ipadakip. Higit na malaki ang makukuha sa kanila at bilang bunga nun, hahangaan pa kayo ng marami. baguhan ka pa lang sa iyong tungkulin. At hindi mo alam ang kaugnayan sa maharlikang hukuman. Para sa iyo, madali lang sabihin yan. Kung darakip tayo ng mga taga-atas, tiyak malaking gulo ang naghihintay. Walang halaga namang paraan ang naiisip mo. Ang magpataw ng buwis o dakpi ng mga tiwali. Ang nais ko ay mga ginto sa aking kabangyaman. Nakakahiya ka. Lagi na lang pangit ang iyong mga mungkahi. Wala kang silbi. Mabuti na lang may bago tayong kasama. Hindi niya minana ang iyong kapalpakan. Tingnan mo, napakalinis niya at napakabuti. Ngayon pa lang, panatag na ako sa kanya. General, Prinsipe Juan, ikaw ang kinagigiliwan ngayon ng hari. Hanga ako sa iyong pagiging magalang. maraming salamat. Ano ang pakay mo? Maliit na bagay lang naman. Hindi ko lang maiwaksi sa isip ko na minsan na tayong nagkita sa imperial na lungsod. Noong mga panahong naroon ako, lagi lang akong kasakasama ni Prinsipe Wuji. Kaya hindi nakapagtatakang nakita niyo ko ron. May mga tungkuling nakaatas sa akin doon. Kaya naman, hindi ko kayo ganong napansin. Sa totoo lang ang sinasabi kong tao ay talagang kamukhang kamukha mo. Yun nga lang, siya ay isang babae. Babae.
Sinasabi niyo ba na ako'y isang binabae? At hindi na babagay sa aking tungkulin? Hindi yan ang sinasabi ko. Ang nais ko lang ay malaman kung anong nasa likod ng lahat ng ito. Kaya hihingin ko sana ang iyong payo. Hindi na kailangan. Masasabi kong nagkataon lang ng lahat. Mali ang iniisip niyo. Kapag nagkita kaming muli ni Prinsipe Wuji, tatanungin ko siya. Salamat kung ganoon, Ginoong Jiang. Walang anuman. Pahinga muna tayo. Kung hindi, ubos na ang ating lakas. Ilang araw na tayo naglalakbay, sa labas lang tayo natutulog. Ilang angkan din ang narito. Makiusap tayo na makakain at pagpapahingahan. Kayanin man natin. Ang inaalala ko ay si Alan Shaw. Ngunit General, wala bang panganib dito? Bahala na. Ang mahalaga ay pahinga. Tayo na! Eto, baka nais Isa nyo pang lang pritong siya. karne. Ito pa, pritong karne. Narinig kong ilang araw kayo walang matinong pagkain. Nagluluto pa ang asawa ko doon ng iba pang putahe para sa inyo. Masarap yan. Ginoo, wala kaming sapat na salamin. Tanggapin niyo na ito. Nako, hindi. Hindi kailangan. Tanggapin Hindi niyo na, hindi na. Panauhin kayo. Kaya para sa inyo yan. Ngunit yan lang talaga ang aking makakaya. Mahirap man kami, ngunit mabubuti naman ang mga taga rito. Kung tatanggapin ko yan, tiyak na pagtatawanan ako rito. Hindi namin talaga ugali magpabayad. Sige lang, General. Kumain lang kayo na kumain. Sige lang, mga Ginoo. Kumain pa kayo. Maraming salamat. General, ang lugar na ito ay nabili ng mga ngalakal ng tsa mula sa Lingdong. Itinayo ito gamit ang magandang uri ng kahoy. At alam nyo ba, General, sa totoo lang, sa nagdaang 10 taon, ngayon lang nangyari ito. Siya mismo ang nagsabing ihanda ito. At ipinakiusap niya rin na ihanap ka ng magandang tutuluyan upang maging maganda at maayos ang inyong pamamahinga dito. Napakahusay mo. Hayaan mo, tatandaan ko yan. Kayo na rin sana ang bahala sa akin. Nako salamat sa pabuyang ito, General. Maiba po ako ng usapan. Litaw na litaw po ang pagkahilig sa inyo na mahal na hari. Baka hindi po magtagal, umangat agad ang inyong katungkulan yan. Kaya naman sana, hanggat maaari, huwag niyo akong kalilimutan. Magpakita ka. Totoo ba, General? Nalitaw ang pagkagiliw sa iyo ni Nancheng. Kailangan lagi kang sa paningin niya araw-araw. Hirap na tuloy akong makita ka. Ngunit nais ko itong dito ka sa silid mo pinupuntahan. Bakit wala ka sa ilalim ng kama? Mas bagay ka doon. O sige. Samahan mo ko. Ikaw? Makinig ka nga. Kanina, nang makita ako ni John Beiheng, naramdaman kong sisirain niya ang ating mga balak. Si John Beiheng, minsan ka lang niya nakita. At kung matalino siya, hindi niya na yun ipagsasabi pa. Tila ang mahal na prinsipe ay may nabuo ng mga balak. Sa ngayon lubha pang mapanganib, ngunit magandang pagkakataon to. Gaya ng sabi ko noon, si Jean Nancheng ay makitid ang pag-iisip at mapaghinala. Iniisip niyang lahat kaaway niya. Kaya naman laging nakabantay si John Beiheng sa tabi niya. Minsan na rin sinabi ni Lan Shu sa akin na ito raw si Jean Nancheng
ay takot na mapatalsik sa trono niya. Kaya naman nagawa niya raw patayin lahat ng kapatid niya. At kaya maging si Jean Beiheng na malapit sa kanya, takot din sa maaaring mangyari. Politikang usapin ng maharlikang hukuman na pinamamahalaan niya. Walang maaaring gumalaw sa kanya dahil doon. At si Jean Beiheng ay hindi madaling makabangga. At alam kong labis ang pag-iingat niya. Udaga, balisa ka. Hindi. Ang isang puso raw ay masasabing mabigat kung maraming nakapaloob dito at nakatatak. Kaya naman, dapat mo raw itong palayain at pagpahingahin kahit paminsan-minsan. Upang mapanatag ka kahit sandali. Upang hindi ka pabaling-baling sa iyong higaan. Matalas ang iyong pakiramdam. Noon, nang nakakakita pa ako, ang buong akala ko ay marami ang hindi nakakaramdam sa kanilang mga alalahanin. Mas mabuti na ngayon. Kahit madilim ang paligid ko, malinaw naman ang nakikita ko. Ang mga imahe lumalabas sa aking mga mata at sa aking isip. Gaya ng hangin at hamog. Kitang-kita ko sila. Sa paglalakbay na to, ramdam ko ang labis mong pagkabalisa. Tila isang madilim na gabing ayaw biyayaan ng liwanag. Habang palayo ako, lumalala ang iyong pagkabalisa. Malinaw mo nakikita ang lahat ngayon. Ngunit hindi ko makita kung anong dahilan ng pagkabalisa mo. Dahil mapanganib ang tatahakin natin? Kung ako lang, hindi ko yun papansinin. Ngunit maraming mga nganib ng dahil sa akin. Lahat kami pinalaki sa pakikitigma, kaya pangkaraniwan na malayo upang makipaglaban. Ngunit ayokong lumaban sa anumang digmaan. Pagkat pag nagsimula na ang laban, may isang kailangang mamatay. At kung haharapin ko ang kapatid ko, mababalot muli ang tiyansya ng kaguluhan. Bunga ng pansarili kong dahilan. Marami ring buhay ang tiyak na mapapahamak. Hindi ko kakayanin. Ngunit hindi rin ako papayag na wala man lang gawin. Habang patuloy si Nanjing sa pagpatay sa mga walang buwang na tao. Noong panahon ng digmaan ng Chongye, at tubili si Amang simula ng digmaan, isinama niya ang mga katribo namin upang sa bundok manirahan. Ang sabi niya sa akin, sa gagawin niyang yon, mas maraming buhay ang maliligtas. Ngunit marami rin ang talikurang nagsalita laban sa kanya. Sinabing siya'y isang duwag at takot. Ngunit hindi pinansin ni Ama ang mga paninirang yon. Sabi niya sa akin, maging totoo ka sa sarili. Dapat tayong magpakatotoo sa ating kaluluwa at alituntunin. Hanggat malinis ang iyong konsensya, kaya mong maging matuwid at mayabang. Udaga, may mga pasyak at pinagdaraanan. Hindi maiiwasang may mga buhay na madadamay. Ngunit hindi maaaring may mamatay na walang kalaban-laban. Tama ba? Bakit hindi tayo magsagawa ng balak upang mawala si Jean Beiheng? Maaari. Kung magagawa nating taniman ng pagdududa ang kaisipan ni Nancheng, walang dudang lalaki yun. Maganda yan. Siya mismong maghahatid ng sarili niya sa atin. Bakit bigla kang tumahimik? Nag-aalala ka ba sa akin?
Napag-aralan ko na kung paano magagapi si Nansheng. Huwag kang mag-alala. At narito lang naman ako lagi. Kaya walang dapat ipag-alala. Ang iniisip ko lang ay si Jean Beye. Alam kong marami pang mangyayaring hindi maganda. Hindi ko alam kung kakayanin niya yun. Marami talagang balakid. Ngunit hindi ko iniisip na hindi niya kakayanin. Ang mahigpit niyang kalaban ay ang mismong sarili niya. Likas kay Jean Beye ang pagiging mabuti at mabait. Hindi niya kinakailangang makipagsabwatan kanina. Wala siyang magagawa. Kung nabuhay siya bilang henderal lang, kikilalanin siya sa pagiging matapang at bayani. Ngunit isinilang siyang maharlika. At ano man ang saloobin niya, ginusto man niya o hindi. May mga bagay na tayo lang ang makalulutas. Hindi ko alam kung dapat ba ako maghimagsik o hindi. At hindi ko rin alam kung matadamay ko rin ba ang marami pang buhay patungo sa isang sinasabing dakilang layunin. Hindi mo kailangang unawain ang lahat ng gumugulo sa iyong isipan. Hanggat alam mong tama ito, hindi ka magkakamali. Udaga, salamat. Maraming salamat. Salamat sa naibahagi mo sa akin sa araw na to. Labis ang kasiyahan ko ngayon. At kung sa hinaharap, ganito pa rin ang uri ng ating pag-uusap. Labis ko yung ikasisiya. Sabi naman namin sa inyo, ang bukid na yun sa tuktok ng burol, ang pinagkukunan namin na ikabubuhay. Doon lang kami umaasa. Hindi namin yun ipagbibili sa inyo. Hindi kami naparito upang bilhin ng lupa yun. Noong makalawa, narito kami upang bilhin sana ang lupaing ito. Ngunit tinanggihan niyo kami. Ang problema ang gagamitin kahoy sana para sa itatayong bulwagan ng mahalagang akan ay dito lang makikita. At kung wala kaming magandang sagot ay ihahatid sa mahal na hari, sa tingin nyo kaya, maaari pa kayo manatili rito? Ngunit narito ang aming kinabubuhay. Itong apoy na ito, hindi kaya kayo mismong may kagagawan yan? May ilan sa inyo ang nanunog ng mga kamanig. Kaya dapat kayong parusahan. Pilit na nga namin inaapula. Huwag ka ng mga tuwiran. Baka sama. Ang mga taga-baryo ito ay balak sinaban ng buong kabundukan. At wala kasalanan. Tapos sila. Kailangan turuan ang leksyon ng mga ito.
nasasaktan pa. Nakaunti ang inyong bilang, kaya sumuko na lang kayo. Pangalagaan niyo sila. Bakit kailangan mo ibuhay sa buhay mo para sa akin? Ayoko matakot ka sa pangalan. Ayoko masaktan ka. Ipangako mo na hindi mo na uuwi ka na. Bakit na akong nakakalaga sa'yo? Ipangako mo yun. Mahal na hari! Kamahalan, nagpakita ang tigring taglamig. Maaari na kayong mangaso. Magaling! Makinig kayo. Ipaubayan niyo sa akin ang tigreng yon. Huwag niyo akong uunahan. Kamahalan, hindi pa ako nakakita ng tigreng ganun. Sa wakas makakakita na rin ako. Dahil na rin sa inyo, kamahalan. Ang balita ko'y pinagpalang tandayan ng kalangitan. Lalo't kung ito'y inyong mahuhuli. Hindi ka nagkakamali. Bibihira ang mga gaya niyang hayop. Mahal ang kanyang mga balahibo. Kung gagamitin mo ang balahibo niya bilang balabal, hihigitan nito ang ilang patong nakasuotan. Kamahalan! Sa bandaron! Tayo na! Tugisin natin ang tigreng yon! Tanghari ang pakay namin. Ayaw namin madami ang iba. Kaya tabi, iligtas mo sarili mo. Huwag niyo akong sasaktan! Maaari natin itong pag-usapan! Ako ang general na itinalaga ng hari. Nais niyo siyang iligpit? Dadaan muna kayo sa akin. Atras! Sandali! May sugat ka! Maliit na sugat lang to. Walang anuman. Nasaktan ba kayo, kamahalan? Hindi naman.
Si Kuya. Huwag po kayo mag-alala. Bahagyan namin pinuntiri ang braso ng binibili sa pagitan ng mga puntong Shanghai at Tongli. Isa pa, nakatanggap kami ng balita na ang hari ng Tiansha ay ginawag na kay Binibini Puyo ang pagiging general ng kagitingan. Magaling. Tiyakin niyong ligtas siya. Masusunod. General, ang yelong pulot na ito ay bibihirang makikita kahit saan. Ang hari nga ay kakaunti lang ang makukuha nito kada taon. At dahil nag-aalala ang hari na baka mapaitan ka sa gamot, inutusan akong ihalo ang yelong pulot sa iinumin mong gamot. Sige na. Opo. Narito po, General Jiang, ang gamot ninyo. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako umiinom ng gamot. Kailangan niyong inumin yan. Paano gagaling ang sugat niyo kung hindi niyo inumin yan? Eh di mamatay. Hindi ko haayang mangyari yon. Kamahalan. Pagbati Sandali, sugatan ka. Hindi na kailangan. Akin na yan. Sige na. Masakit sa akin ang makita kang sugatan. Buti pa, ako na magpapainom Huwag sa'yo. na kamahalan. Tungkulin ko ang pagsilbihan ng kamahalan. Sige na, inumin mo na. Tiyak na gagaling ang sugat mo sa gamot na ito. Kamahalan, kayo lang ang nagmalasakit ng ganyan. Kaya, labis akong nahihiya. Alam mo, kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang hindi ako nakaligtas at nabuhay. Ang mga hayop na yon, akala naman nila ay mapapatay nila ako. Ngayon natikman nila ang lupit ng pinagkakatiwalaan ko. Ngayon napatunayan ko kung sino talaga ang masasabing tapat sa akin. Karapat dapat ka sa pabuya. Kaya kung may nais ka, sabihin mo lang. Kamahalan, itinalaga niyo na akong general ng kagitingan. Sapat na sa akin yon. Nako, maliit na bagay yon. Maaari kong igawad sa iyo yon kahit ilang ulit pa at hindi yon masasabing pabuya. Kaya sige na, sabihin mo nais mo. May... isang bagay lang akong hihilingin. Ngunit, Ituloy mo lang. kamahalan, bata pa ako eh. Ibig ko nang makatulong sa maharlikang hukuman. Ginusto kong mapasabak sa labanan at pagsilbihan ng maharlikang angkan. At dahil tinanggap niyo akong mapabilang sa hukbo ng hari, masasabi kong sapat na yung pabuya. Sa kabilang banda, baka isang pagsubok ang maging general at baka hindi ko magampanan ang tungkuling iniyatang sa akin. Kaya naman, kung talagang malaki ang tiwala niyo sa akin, ibig kong pamunuan ang hukbo ng Tiansha. Nang sa ganun ay lalo kayong mapagsilbihan. Iniligtas mo ang aking buhay at ang nais mo ay pamamalakad sa hukbo ng Tiansha. Nais ko lang mas makatulong pa kamahalan. Totoo ba ang lahat ng ito? Kamahalan, huwag niyong sabihin hindi kayo naniniwala. Dapat lang na huwag kang paniwalaan. Prinsipe Juan, Nancheng, gaya ng sabi ko, ang pagkatao niya ay isang palaisipan, di ba? Ipinakita na niya ang tunay niyang kulay. anong ibig niyong sabihin? Hindi ikaw ang totoong aninong kawal ng kamahalan. O naparito dahil sa isang opisyal na usapin, kundi isa kang espiya na isinugo dito ng Muji. Kamahalan, binabastos na niya ako. Beiheng, lagi ka na lang may pag-aalinlangan. May katibayan ka ba upang pagtibayin ang bintang mo? Kayo na ang magpasya. Pinadala sa akin ito ng mensahero ni Prinsipe Pingrong. Ilang buwan na ang nakararaan nang bumisita ako sa imperial na lungsod. Isang lihim na pulong yon ng mga maharlikang angkan. Yun nga lang, isang huwad na prinsesa ng Xuanji ang nagpakita roon. Si Pingrong ang sumulat nito. Siya nga. At nang makita ko ang general na ito, tila may nagbalik sa alaala ko. At yon ay noong mga sandali sa umaawit na tore. At nakilala ko na siya, yung nakita ko sa imperial na lungsod. At hindi ikaw si Jiang Fang. Ikaw ang kilalang takas na pinaghahanap ngayon sa imperyo. Si Fu Yao, di ba?
Hanga naman ako sa ipinakita mong kakayahan. Nagawa mo pang gawing huwad ang sulat ni Prinsipe Pingrong. Ako ay isang pangkaraniwang tao lang. Ngunit pinagkukulan mo ako ng oras. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Hindi totoo. Bakit kailangan mo pang ipagsinungaling ang lahat? Umamin ka na lang. Baka sakaling patawarin ka pa ng aking kapatid. Kung ibig mong iligpit ako, gawin mo. Niloko mo ang kamahalan. Bakit? Sa tingin mo, ako lang ang liligpit sa'yo? Alam kong binalak mo ang lahat ng to upang ako'y siraan. Hindi kaya dahil sa mga sandata? Nais mo akong iligpit upang hindi makapagsalita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong alam sa mga sandatang yan. Teka nga, anong tungkol doon? Kamahalan, sa mga pagkakamali, patawarin niyo ako. Inaamin kong nagkamali ako, ngunit may alam ako sa kanya. Anong... Hoy, magpatuloy ka. Sinasabi niyang nagkita na kami noon pa. Totoo yun. Dahil dati ako nagsilbi sa hukbo ni Prinsipe Wuji. At nang gabing yun, nang bisitahin ni Prinsipe Wan ang nasabing prinsipe, nandun rin ako. Kasinungalingan! Manloloko ka! Ni minsan ay hindi ko nakausap si Wuji! Ay, tumahimik ka nga muna. Hindi ko pa naman sinasabing naniniwala ako. Nancheng, hindi ako lumisan ng Tianchuan ng mga sandaling yon o nakipagkita kung kanino. Sinungaling ka! Beiheng, huwag kang masyadong magagalitin. Patapusin mong pagsasalita niya. Nang gabing yon, binisita ni Prinsipe Wan ang nasabing si Prinsipe Wuji. Nabigla to. At nang gabing yon, nangako si Prinsipe Wan ang katapatan sa nasabing prinsipe. Handa siyang magbahagi ng mga kaalaman sa palasyo ng Xiangyang kapalit ng isang bagay mula sa prinsipe. Talagang sinungaling ka! Beiheng, bakit ka naman matatakot kung wala kang ginagawang masama? Nang mga oras na yon, ang tanging hiling ng kapatid niyo ay ang trono ng Tianxia. Kasinungalingan! Nagkamali ako. Si Beiheng ay kasakasama ko ng halos 6 na taon bilang aking kanang kamay. Kaya paano ko paniniwalaan ang ganyang mga akusasyon mula sa mga salita ng isang kaya mo? Alam mo ba ang magiging kaparusahan mo sa mga bintang mong yan? Malalaman niyo rin kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Sa pagkakatanda ko lang, ang prinsipe ay ikinasal sa 9 na babae ilang taon na ang lumipas. Oo, alam kong tungkol doon. Ang 9 niyang asawa ay nagmula sa gulan. Mapalad siyang nakaligtas dahil na rin sa kagagawa ni Prinsipe Wan. Ngunit nagkataon din naman na nung ikasal siya sa 9 niyang asawa ay ang mismong araw kung saan dumating si Prinsipe Wuji sa Tianchuan. Paanong naging pagkakataon lang ang lahat? Ang totoo, ang kanyang 9 na asawa ay ang mensahero niya mismo. Mahusay lang umawit ang babaeng yon at hindi siya mensahero ng prinsipe. Maganda siyang babae, kaya naman pinakasalan ko. Paano naging kasalanan yon? Malalaman natin. Ipatatawag kong 9 mong asawa dito upang siya sa atin. Kamahalan, sa pagkakaalam ko, ang 9 niya na asawa ay namatay kailan lang. Sa mismong tinutuluyan yung lugar, sa di maipaliwanag na dahilan. Ang paniniwala ko'y maraming alam ang kanyang asawang yon. Kaya siya inilipin. Kasinungalingan yan! Pinatay ko siya! Pinatay ko siya dahil... Dahil sa... Sumiping siya sa isang katiwala. Hindi ko kinaya, kaya nagawa ko siya patayin! At dahil wala na siya, wala nang magsasalita. Kaya naman, kaya niyang magsinungaling ngayon. Nancheng, nagsasabi ako ng totoo. Kung nagsisinungaling ako, ikamamatay ko ito. Nais ko lang malinis ang aking pangalan. Totoong wala nang masasabi pa ang patay na. Mahirap para sa akin ang humusga. Gayunman, isang katibayan ang naiwan ng asawa niya bago ito tuluyang namatay. Ano yun?你懂什么？三界有什么
好。若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身筑心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。有道说此生所求。